humiling pa rito ng isa pang laban si Mashiba kay Ippo at pinagbigyan nga po rito ni Ippo ng isa pang laban si Mashiba at sineryoso na nga po rito ni Ippo ang kanilang laban. Bumalik na sa dating estilo si Ippo para labanan si Mashiba na nagbabakbakan na nga po rito ang dalawa at tuloy tayo. Tinamaan rito si Mashiba. Ganon rin si Ippo. Nagpapalitan ng suntok ang dalawa at matapos nga po ritong tamaan si Ippo ng kaliwa ni Mashiba. Pero paparating na rin ang kanan rito ni Ippo na habang sumisigaw sa galit sa kanya si Mashiba. Pero pagkasuntok nga po rito ni Ippo, sinabi niya rito kay Mashiba na narito siya para tumulong sa kanya. At habang nagpapalitan ang dalawa sa gitna ng ring, nagpapalitan ng suntok, sinisigawan ang isa't isa. Sigaw rito ni Mashiba na layuan na ni Ippo si Kumi, pero sigaw sa kanya ni Ippo na hindi siya magdidesisyon para doon, para kay Kumi. Nasigaw ulit sa kanya ni Mashiba na kung gaano katagal raw dito plano ni Ippo o anong plano niya kay Kumi. Pero sabi nga rito ni Ippo na wala siyang ginagawa na kahit ano kay Kumi. Nasigaw ulit rito ni Mashiba ni hindi man nga daw po siya rito boyfriend ni Kumi. Pero dahil nga daw laging nakikialam sa kanila si Mashiba na habang nagpapalitan ng suntok rito si Ippo at si Mashiba, nagpapalitan rin ng mga salita at sigaw rito ni Ippo pagkasuntok niya rito sa tagiliran ni Mashiba. Nabukas si Mashiba, sinisigaw niya na tinuturuan niya pa rito si Mashiba. Pero ganti rito ni Mashiba, napain nga lang daw po niya iyon para kay Ippo at tinamaan nga rito ng isang uppercut kay Mashiba na habang tuwang-tuwa nga po rito si Itagaki na binibidyohan ang bakbakan ng dalawa. Ang mga tao sa likod ay bilib na bilib. Kitang-kita nila na seryoso ang dalawa sa palitan ng mga suntok na si Ippo ay nagagawang sabayan nga po rito si Mashiba. Nagugulat nga rito ang lahat kay Ippo at tinamaan nga po rito si Ippo at si Mashiba. Nagpalitan na naman ng suntok na habang si Coach Toho ay bilib na bilib sa napapanood niya rito sa bakbakan ng dalawa. At matapos nun mga ka-knockout, tuloy tayo. Ito, nagpalitan na naman nga po rito si Ippo at si Mashiba. Ibang klase nga rito ang sparring match ng dalawa na parang isang tunay na laban na matapos tamaan ni Ippo si Mashiba at tamaan rito ni Mashiba si Ippo ay lumipad na nga po rito ang paa at may pabagsak na. Eto si Ippo, bagsak na nga po rito si Ippo, hingal na nasabi niya natapos na siya. Galit naman rito si Mashiba na natutuwa na napabagsak niya si Ippo. Sigawan na nga po rito ang lahat sa gym na nagawang manalo ni Mashiba kay Ippo. Pero sa isip nga rito ni Itagaki na isang sparring match nga lang po rito ang nangyari. At lumapit na rito si Mashiba sa coach niya at binati nga rito ni Coach To sila Mashiba na napakaganda ng sparring na ginawa nila. Natanong niya rito kay Mashiba na sa tingin ni Coach Toho na mabuti kung araw-araw nilang papapuntahin rito si Ippo para nga po rito maka-sparring niya si Mashiba. Pero ngiting sabi rito ni Mashiba na hindi nga daw po iyon mangyayari dahil napabagsak niya na rito si Ippo at may hirapan na nga daw po rito makatayo muna si Ippo dahil napabagsak siya ni Mashiba na mahirapan itong gumalaw. Pero pagkatingin nga rito ni Mashiba at di gusto kay Ippo ay nawala na siya sa may ring. Na ito tuloy tayo mga knockout. Kinakausap na nga po rito ni Ippo ang dalawang naka-sparring dito ni Mashiba. Tinuturuan niya ang dalawa para nga po rito makatulong rin kay Mashiba na laging iwanan nila rito ang paa nila sa may likod para madali nga rin daw po sila rito makatakas kay Mashiba. Nagulat nga rito si Mashiba at si Coach Toho sa nakikita nila kay Ippo na parang hindi nasaktan. Mabilis pa nga po rito nakakagalaw si Ippo, sumusuntok-suntok pa. At sabi nga rito ni Ippo na aalis na sila. Nagawin rito ni Mashiba ang lahat ng magagawa niya para sa kanyang title match. At paalis na nga po rito si Ippo at si Itagaki habang nag-uusap rito na halos nakapitong round rito si Ippo sa laban niya kay Mashiba. Pero sabi rin rito ni Ippo na nananakit rito ang katawan niya dahil sa maraming suntok na natanggap niya at sa uli
Nagpasalamat nga rin po rito si Itagaki kila Coach Toho at Mashiba. At sabi nga po rito ni Coach Toho, ang katatagan at ang mabilis na pag-recover dito ni Ipo ay naroon pa rin sa kanya dahil sa ginagawa nga po niya ritong training kahit retirado na siya. Nasa tingin dito ni Coach Toho na mas magiging malakas pa rito si Ipo kung isa pa siyang active na boksingero. Ang palagay nga rito ni Coach Toho kay Ipo at umalis nga rito si Mashiba at lumabas siya para tawagin nga po rito si Ipo. Pagkatawag niya rito kay Ipo habang papaalis na, lumingon nga po rito si Ipo habang masama ang titig rito ni Mashiba sa kanya. Pero nagtitigan nga lang po rito ang dalawa. Pero sabi nga rito ni Mashiba matapos na tawagin si Ipo ay umalis na siya. Nagulat nga rito si Itagaki at si Ipo at tumalikod na nga rito si Mashiba. Ngumiti na nga lang po rito ang dalawa. Hindi nga rito nagawang sabihin ni Mashiba ang gusto niyang sabihin. At sumigaw nga rito ang dalawa kay Mashiba na maging champion siya. Maging bagong champion ng Japan. At tuloy tayo, pagkapasok nga rito ni Mashiba, pinuntahan niya agad ang sandbag. At sinuntok nga rito ni Mashiba. Nasabi rito ni Itagaki at ni Coach Toho na basta sabihin na nga lang daw po rito ng tapat ni Mashiba ang gusto niyang sabihin. Nagpapasalamat nga po siya rito ng lubos kay Ipo Makunochi sa tulong na ginawa niya. At tuloy tayo, umuwi na nga rito si Ipo at gulat na gulat nga rito ang nanay ni Ipo na makita niya ang namamagang itsura o mukha rito ni Ipo. Sigaw nga rito ang nanay niya kung ano ang nangyari sa kanya at gagamutin na nga rito nanay ni Ipo si Ipo. Pero napaisip nga po ito, natatawagin na lang niya si Kumi. Pero sabi nga rito ni Ipo na mas magiging komplikado pa ang sitwasyon ngayon. Pero eto na si Kumi, mabilis nga po rito pumunta agad kay Ipo. Natanong agad rito ni Kumi kung anong nangyari, kung saan siya nakipag-sparring. Na ayaw nga po rito ni Kumi na gumagawa pa ng ikakasakit niya si Ipo. At ginagamot na nga rito ni Kumi si Ipo. Na habang ginagamot rito ni Kumi si Ipo ay tuloy-tuloy lang ang mga sinasabi niya. Na gusto nga rito magpaliwanag ni Ipo. Nasabi rito ni Kumi na retirado na si Ipo. Pero ang lakas niya, naging isang national champion dati si Ipo. Kaya ang makakagawa nga lang daw po rito kay Ipo na ang una niyang palagay ay si Kimura at sumunod si Itagaki. Pero hindi nga po nila kayang gawin ito kay Ipo. Nang ibig sabihin nun na ang pwede nga lang daw makagawa rito kay Ipo ng ganito kabrutal ay si Takamura. Galit na galit nga rito si Kumi. Pero sasabi na nga po rito ni Ipo kung sino ang gumawa sa kanya at pinagpawisan nga po rito si Kumi matapos niyang malaman. At ang sumunod, humingi nga po rito ng tawad si Kumi para kay Mashiba matapos niyang malaman na ang kuya niya ang may gawa nun kay Ipo. Nasabi na nga lang po rito sa isip ni Ipo na talaga magiging komplikado lang ang sitwasyon ngayon kung nalaman nga po ito ni Kumi. Ngumiti nga rito si Ipo na sinabi niyang ayos lang na kahit masakit nga daw po ang nararamdaman niya ngayon. Na napaisip rito si Ipo kung gaano na talaga kalakas ngayon si Mashiba na dahil doon ang naisip rito ni Ipo na sigurado na siya na ang susunod o siya ang magiging world champion. Natuwa nga rito si Kumi sa sinabi ni Ipo habang tuloy-tuloy lang rito ang sinasabing maganda ni Ipo kay Mashiba na kinikwento niya kay Kumi. At tuloy tayo, tinitignan nga rito ni Itagaki o pinapanood niya ang kuha niya sa matinding laban ni Ipo at ni Mashiba. Nabibilib nga rito si Itagaki na nasaksihan niya ang ganitong pangyayari. Na sayang nga lang daw po kung hindi ito makikita nga ng lahat na gustong ipakita ito ni Itagaki. Gusto niyang ipakita sa buong mundo. Pero binaba nga muna ni Itagaki ang cellphone niya na hindi nga muna ito gagawin ni Itagaki. At natulog nga muna ito at kinaumagahan. Pagkasigaw rito ni Itagaki, pagkagising niya na nung tatakbo na nga po rito si Itagaki. Pero nung dadamputin niya na ang cellphone niya ay tumutunog nga ito at napakaraming notification sa cellphone niya. At nung tinitignan na nga rito ni Itagaki ay nagulat siya. Nagulat siya sa kanyang nakita na ano kaya ang nakita rito ni Itagaki. At dito po natatapos ang ating chapter 1440.
Marami pong salamat mga ka-knockout.